Love Serye TV. Angel Fallen for the Billionaire. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Akala niya, babagutin lang din siya katulad sa mga naunang babaeng nakaharap niya. Akala lang pala niya yon. Nakakatawa, hindi ba? Matangkad, balingkinitan at malaporselana ang kutis. Ito si Valencia Gonzalez. Kaklase niya ito sa isang subject nung nasa kolehiyo pa siya. Naalala niyang minsan lang naman sila nagkaroon ng interaksyon nito na maging magkaparehas sila sa isang proyekto. Maliban doon, ay wala na siyang maalalang nagkasama silang muli. Isa pa ay pansamantala rin siyang tumigil pagkatapos noon dahil ipinanganak na nga ang kanyang anak. Oo nga, nakakatawa nga yun. Hindi ko inaasahan na ganoon na magiging reaksyon ng tao. Nakangising sagot niya habang hinihiwa ang karneng nasa plato niya. Nagkukwento ito tungkol sa mga nakakatawang pangyayari sa mga nagiging kliyente nito sa bangko. Akala niya ay hindi siya magtatagal ng 15 minuto sa kinauupuan niya at katulad ng 4 na nauna ay mababagot lang siya at magbibigay siya ng rason dito para makaalis na. Pero na mag-iisang oras na silang mag-uusap at wala pa siyang balak na tumayo mula sa kinauupuan niya. Hay nako, kapag naiisip ko yon, natatawa talaga ako. Nakangiti ito habang naghihiwa rin ng karne sa sarili nitong plato. Siya nga pala, bakit ka nga pala biglang natigil sa kolehiyo? Nakakunot ang noo na tanong nito habang sumusubo na ng pagkain. Napangiti naman siya nang matipid dito bago mabilis na sumulyap sa anghel na nasa kabilang mesa sa likod nila. Nakapangalumbaba ito habang walang pakialam na sumisipsip ng iced tea. Hindi nito napapansin ng mga panakanak ang pagsulyap dito ng mga lalaking nakaupo sa kaliwa nito. Nag-asawa kasi ako, kaya pansamantala akong tumigil. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata para alamin na magiging reaksyon nito. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat nito, pero maya-maya nakabawi rin ito at ngumiti sa kanya. Siya nga, nasaan na yung asawa mo? Muli siyang napangiti. Masaya siyang hindi naging issue kay Valencia ang tungkol sa kanyang asawa. Kung tama nga ang sinabi ng anghel na bagong pagmamahal ang kailangan niya para lumigaya, hihilingin niya ang taong makakatanggap ng nakaraan niya. Namatay siya sa panganganak. Napakunot ang makinis nitong noo dahil sa isinagot niya. Ibinaba nito ang tinidor na hawak at itinuon sa kanya ang buong atensyon. Nasaan ang bata? Ibinaba na rin niya ang hawak-hawak na kubyertos at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Seryoso siyang tumitig sa mga mata nito bago sumagot. Namatay siya sa brain cancer. 2 taon na yung nakakaraan. Mahabang katahimikan ang lumipas pagkatapos noon. Nakatingin lamang sila sa isa't isa at hindi niya mabasa ang emosyong naglalaro sa mga mata nito. Kinakabahan siya na hindi mawari. Inalis niya ang pagkakasalikop ng kanyang mga kamay at ipinatong ang hindi mapakaling mga kamay sa mesa. Nakakatakot maghintay sa mga segundong nagdaan hanggang sa napahinga na lamang ang kausap ng maluwag. Akala ko pa naman sasabihin mong kasama mo siya at ikaw ang nag-aalaga sa kanya. Hay nako Vic, hindi ko ata akayang mag-alaga ng bata ngayon, lalo na nang hindi ko talaga anak. Matamis na ngumiti ang babae sa kanya bago ginagap ang kanyang kamay na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Mabuti at wala ka ng sabit. Walang sagabal para lumigaya kang muli. Para siyang sinampal at binuhusan ng tubig habang tulalang nakatingin sa nasisiyahan nitong mukha. Bigla siya ng lamig sa mga sinabi nito hanggang sa nakaramdam siya ng kakaibang galit na biglang umusbong mula sa kaibuturan niya at kumalat sa buong sistema ng kanyang pagkatao. Nagtagis ng kanyang mga bagang at binawi niya ang kamay na hawak nito. Vic, kitang-kita ang pagkagulat at pagtataka sa magandang mukha nito habang nahihirapan siyang kontrolin ang galit na nararamdaman para rito. Ganyan ba ang tingin mo sa anak ko? Sagabal sa kaligayahan ko? Mula sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niyang tumayo ang anghel mula sa kinauupuan nito at nagsimulang humakbang papunta sa kinaroroonan nilang mesa. Hindi naman sa ganon Vic, pero tingnan mo naman, hindi ka makahanap ng babaeng makapagpapasaya sa'yo kung may sabit ka na.
Kaya siguro kinuha na lang siya ni Lord. Kung sa ibang pagkakataon siguro'y napabighani siya sa ganda ng ngiti nito. Pero hindi sa pagkakataong iyon. Bigla nang dilim ang kanyang paningin at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Gusto niyang manakit ng tao. Vic, alis na tayo. Naramdaman niya ang malakas sa paghatak sa kanya ng kaliwang braso ng malambot na kamay ng anghel at nagpaubaya siya rito. Hindi niya alam kasi kung ano ang magagawa niya kapag nagtagal pa siya roon. Vic, sandali. Masama siyang napatingin sa kamay na pumigil sa kanyang braso bago sinalubong ang nagtatakang mga mata nito. Ano nangyayari? Sinong babaeng yan? Pasensya na. Kailangan ko nang umalis. Matigas na sabi niya rito na sana naman ay makuha nitong hindi na siya natutuwang kasama ito. Teka, bakit? May nagawa ba akong mali? Nagkakasiyahan pa tayo kanina. Halatang halata sa maganda nitong mukha na wala itong kaalam-alam sa epekto ng mga binitawan nitong salita sa kanya kanina. Akala talaga nito ay ayos lang sa kanya na iniinsulto nito ang pamilya niya. Hindi nito alam ay nagpipigil lang siya ng kanyang sarili at kung hindi pa siya makakaalis sa harapan nito ay baka may magawa pa siyang hindi kaaya-aya rito. Oo, nagkakasiyahan nga kayo kanina at akala ko ikaw na ang hinahanap namin. Pero mali pala kami dahil hindi pala ikaw yon. Hinding-hindi. Napatingin siya sa seryosong mukha ng anghel na matapang na hinaharap ni Valencia. Mas maliit ito kaysa sa babae pero nasa mukha nito na hindi ito magpapatalo kahit na gaano man kalaki ang kalaban nito. Isa pa ay anghel ito. Bakit nga ba ito matatakot? Sino ka ba? Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Baka hindi mo kilala kung sino ako. Nakataas ang kilay na namayawang ito sa harap ng anghel. Baka sa mukha nito ang pagmamayabang at pagmamaliit. Pero hindi naman natinag ang anghel. Bagkos ay nakakalokong napangisi ito at tinitigan ng babae mula ulo pababa na parang iniinsulto. Kilala kita. Kilalang kilala ko mga katulad mo. Mga taong itinatago ang kasakiman at masamang ugali sa ganda at alindog na panlabas na anyo. Walang respeto at paggalang sa mahahalagang bagay ng kanilang kapwa at sarili lamang ang iniisip. Ginagawang kasangkapan ng ganda para ipambulag sa itinatagong dumi ng tunay na katauhan. Kilala kita. Kilalang kilala. Hindi makapagsalita ang babae sa sinabi ng anghel. Kitang-kita sa namumula nitong mukha ang gulat at galit dahil sa sinasabi nito tungkol sa kanya. Mukhang nakatama ang anghel. Napailing na lamang siya bago hinawakan sa braso at marahang inakay palayo sa nanggagaliiting babae. Sayang siya. Maganda nga sana pero baluktot naman yung ugali. Mabilis niyang hinila palabas sa restaurant na iyon ng anghel at iginiya papunta sa sasakyan niya. Tahimik lang naman itong sumunod at pumasok sa kotse nang pagbuksan niya ito ng pinto. Mahabang katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa nang iminaan ni obra na niyang kotse paalis sa lugar na iyon. Ipinagpapasalamat naman niyang hindi ito nagtatalak ngayon dahil kumukulo pa yung dugo niya sa nangyari kanina. Pinipilit niyang pakalmahin ang sarili. Ang malas niya talaga. Ang malas mo talaga. Mabilis siyang napasulyap dito nang marinig ang komento nito na sumakto naman sa iniisip niya. Nakatanaw ito sa may bintana at tila inaaliw ang sarili sa pagtingin sa senaryong dinaraanan ng sasakyan. Papalubog na ang araw at nagiging ginto na ang buong paligid dahil doon. Ang malas mo talaga, Vic. Pag-ulit nito sa sinabi nito na ikinasulyap niyang muli rito. Panglimang babae na iyon at akala ko talaga iyon na ang babaeng hinahanap mo. Magaling lang pala magbalat kayo ang isang iyon. Nahimigan niya ang inis sa boses nito at nakita niya ang pagtulis ng uso nito habang nakatanaw pa rin siya sa may bintana ng kotse. Hindi niya alam kung bakit pero bahagya siyang napangiti dahil doon. Napapailing na itinuon niyang muli ang atensyon sa pagmamaneho. Napapansin niyang nagiging weirdo na rin siya. Pangatlong araw niya na ring nakakasama ang anghel pero nakukuha niya na ata ang ugali nitong mabilis na papalit-palit ng modo at ang weirdo nitong reaksyon sa mga bagay-bagay. Bigla-bigla na lang kasi siyang napapangiti ng walang dahilan. Lalo na kung mapapatingin siya sa mukha nito. Nakakahawa pala ang pagiging weirdo. Naiinis talaga ako.
Kumukulo yung dugo ko. Kung fallen angel pa ako ngayon, baka ang babaeng yun na ang naging huling biktima ko. Nako, hindi ako mangingiming kunin ang kaluluwa nun. Bahagya siyang natawa dahil sa pagkumpas-kumpas pa ng kamay nito habang inilalarawan ng gagawin nito sa kaluluwa ng babae. Kung sakaling fallen angel pa nga ito ngayon. Hindi naman sa natutuwa siya na may kaluluwang mapapahamak dahil sa mga pinagsasasabi nito, kundi dahil sa natutuwa siya at nagagalit ito para sa kanya, na may pakailam ito sa kanya at alam nito kung ano yung nararamdaman niya kaya nagalit ito sa babae. Alam nitong napakahalaga ng kanyang asawa at anak para sa kanya, kaya masasaktan talaga siya kapag may taong bumabastos sa alaala ng dalawa. Masaya siyang naiintindihan nito ang nararamdaman niya. Sana katulad na lang ng anghel ang mahanap ko. Nasaan tayo, Vic? Hindi na niya alam kung nasaan na silang dalawa. Basta nagmaneho lang nang nagmaneho si Vic hanggang sa hindi niya na namalayang gabi na pala at hindi niya alam kung saan lugar na sila napunta. Inihinto nito ang sasakyan sa gilid ng isang malaking puno malapit sa isang bangin at pinatay ang makina. Marahan naman siyang lumabas ng kotse at naglakad papunta sa dulo ng bangin. Napangiti siya na makita ang daan-daang ilaw ng syudad sa ilalim. Na nagdaang gabi ay hindi niya makita ang kalangitan dahil sa mga naglalakihang gusali sa syudad, pero ngayon ay tila nagkakaisa mga bituin sa kalangitan at mga ilaw ng syudad para bigyan liwanag ang madilim na gabi. Nakakahula na din ang kagandahang loob. Bigla niya iyon tuloy naalala, ang kaharian ng langit. Ang ganda rito, Vic. Bulong niya nang maramdaman ang presensya nito sa kanan niya. Huminga siya ng malalim at pinuno ang baga ng sariwang hangin. Malamig doon pero masarap sa pakiramdam. Ang malamig na hangin dumadampi sa kanyang balat. Maya-maya'y ipinikit niya mga mata at ninamnam ang katahimikang bumabalot sa kanila. Maganda nga. Ito ang paboritong tanawin ng anak ko. Simula nang malaman naming may sakit siya, parati niya nang hinihiling na pumunta kami rito. Gabi-gabi itong tanawin lamang ang nakapagpapatulog sa kanya at nakapagbibigay ng kapayapaan sa akin. Nilingon niya ito at tiningnan ang gwapo nitong mukha. Puno na naman ito ng kalungkutan. Maging ang boses nito ay napakalungkot. Naninikip tuloy ang dibdib niya. Bakit kasi ang katulad pa ng babaeng naging panlimang babae? Kung naging maganda sana ang kalooban nito, sana ay masaya na ring nakikipagkwentuhan ngayon si Vic at unti-unti nitong nakakalimutan ng kalungkutan. Ang malas naman. Patawad, Vic. Mahina niyang bulong rito kapag daka. Para saan? Nakita niya sa gilid ng mga mata ang paglingon sa kanya ng nagtataka mukha nito. Bumuntong hininga siya at niyakap ang sarili bago ito sinagot. Kung hindi dahil sa akin ay hindi mo sana makikilala ang babaeng yon at hindi ka malulungkot ngayon. Kaya patawad. Napayuko siya dahil sa hiya. Naiinis siya at ang malas niya sa pagpili ng mga babaeng pwede nitong pagpili ang malahalin. Ako ang malas, hindi siya. Napaangat ang ulo niya. Nang maramdaman ang daliri nito sa kanyang baba at marahan itong itinataas. Nagtagpo ang mga mata nila at kaagad siyang nalunod sa kalaliman ng abuhin nitong mga mata. Bumilis ang tibok ng puso niya, pero sa bawat pagpintig niyon ay tila may tumutusok na kung ano sa dibdib niya. Bakit? Wala kang kasalanan, Anghel. Gusto mo lang tumulong at magpasalamat ako sa iyo dahil doon. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Napamaang siya nang umiti ito sa kanya. Isang ngiti na ngayon lamang niya nakita rito. Ngiting totoo. Ngiting masaya. Nasaan na ang kalungkutan sa ngiti nito? Bakit mo ipinagpapasalamat na dumating ako sa buhay mo? Hindi ako dumating para sa iyo. Naligaw ako at nagbabalik dahil sa iyo. Sa iyo ako may utang na loob. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo. Hindi pa rin naaalis ang ngiti sa labi nito nang hapitin siya nito para yakapin. Mahina siyang napasinghap nang kulungin siya nito sa mga bisig nito at bumulong sa kanyang tenga. Siya nga ba? Kung ganoon ay maniningil na ako ngayon sa iyo. Nagulat siya sa sinabi nito kaya napatingala siya rito. Nasa mukha nito ang isang ngisi na tila naaaliw. Patay, mukhang babawi siya ngayon sa lahat ng kalokohan na ginawa ko. Kalimutan mo na ang pagtulong sa aking makahanap ng mamahalin. Ako na ang bahala roon. Hayaan mo na ako maghanap sa kanya. Mahahanap ko rin siya. Napahinga siya ng maluwang sa sinabi nito. Akala niya ay kung ano ang sasabihin nito. Iyon lang pala. Siguradong maaantala ang pagbabalik niya sa langit kung hindi niya ito tutulungan. Pero tama naman ito.
Ipapaubayan na lamang niya rito ang paghahanap ng tunay na kaligayahan nito. At huwag ka munang aalis. Manatili ka muna rito. Iyon ang sisingilin ko sa'yo. Huwag ka munang aalis at huwag mo muna akong iiwan, Anghel.